OFW na biktima ng pang-aabuso ng kanilang amo. Yung mga bugbog, yung mga kalo, kaya ko eh. Ito yung pinakagrabe, yung piraso ng kutsilyo, yung pinainit sa gasto. At dalawang grupo ng singers nag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Bugbog na nga ang kanilang katawan sa hirap ng trabaho, dagdag pasakit pa ang pang-aabuso ng kanilang mga amo. Paano nga ba natin mapoprotektahan ang mga OFW laban sa pang-aabuso? Noong isang linggo mula Kuwait, nagbalik-bayan si Jenny, di niya tunay na pangalan. Pero sa loob ng 2 taong pagtatrabaho bilang household service worker, ang baon niya, masakit na karanasan. Ako po, biktima ng isang bubugbog ng aking amo na Kuwaiti sa kadahilanan na hindi ko matapos yung trabaho ko doon dahil mag-isa lang po ako sa bahay na yun ang kinagagalit ng amo ko. Tatapos yung araw na wala akong natatapos sa trabaho. Ang employer na napasukan ni Jenny, sinasaktan siya. Babae ang nananakit. Isa't kalahating taon na, yung nararamdaman nila na pauwi na ako, parang andun na yung naninigaw na siya, yung nagbabagsak-bagsak na ng gamit, yung iba na yung pakikitungo niya sa akin. Tapos, bandang huli yun, may tapik-tapik na, palo-palo na, meron pang hose ng tubig. Ito yung pinakagrabe, yung mga bugbog, yung mga kalo, kaya ko eh. Naranasan ko pa na namagay yung mukha ko dahil pinapalo niya nung na-stick yung ulo ko. Yung mga peklak na yan, palo niya ng kahoy, pumuputok na, hanggang sa gumaling na lang. Ako nilang sabon din ng sabon, nilang gamot. Piraso ng kutsilyo, yung pinainit sa gas stove, tapos dinikit-dikit niya sa braso ko, hanggang sa likod, sa leeg. Noong July 11, nakatakas si Jenny sa pinapasukan. Sa tulong ng isang Pinay, narating niya ang embassy ng Pilipinas. Dito sa embahada sa Kuwait, tulad niya, marami rin palang mga domestic helper na inabuso at pinagmalupitan ng kanilang amo. Siguro tinulungan na rin ako ni Lord at dahil yung araw na yun, nakalimutan nilang iwan yung susi doon sa tabi ng pintuan. Kung tutuusin, may mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga OFW. Sa pagde-deploy pa lang, nakasaad na sa batas na dapat pinapadala ang OFW sa mga bansang napoprotektahan ng kanilang mga karapatan. Pero nangyayari pa rin ang kalupitan. Sa kabila ng mga sinasabing batas na nagpoprotekta sa mga OFW, madalas na nabibiktima ang tulad ni Jenny na household service worker. Ang nangaabuso, ang malulupit nilang amo. Kung paano masusing dumadaan sa maraming training ang isang OFW para makapag-abroad, ganun din kaya ang pag-i-screen sa mga dayuhang employer na papasukan ng mga OFW? Pag-background, dapat medyo malalim naman. Ito ba ay nagkaroon na ng kaso? Meron na ba ito dati naging mga empleyadong dayuhan? Pag ilang beses niya na kumukuha, ano yung mga dahilan bakit hindi nagtatagal sa kanya? Sa nangyari kay Jenny, nalaman niyang ikatlo na pala siyang Pinay na nagtrabaho at sinaktan ng kanyang employer. May nagkukwento na nananakit nga daw siya, pero hindi ako naniwala nung una eh. Totoo lang, hindi ako naniwala nung una kasi hindi maayos siya eh. So nagpunta ako dito sa POEA para tanungin kung ano ba yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para magarantyahan na
kahit papano walang maaabusong OFW. Yung papasukan na employer ng OFW ay ligtas at hindi siya aabusuhin. May documentation na kailangan kasi yan eh. So, hihingi siya dapat ng mga papeles dun sa employer. Ang isa rito, yung special power of attorney from the employer na ibibigay dito kay agency para i-authorize siya na mag-recruit ng mga manggagawa. At hinihingan din niya ito ng employment contract na gagamitin ni employer para sa kanyang mga workers. Kailangan may police clearance o yung parang NBI clearance. O, may undertaking pang pinipirmahan ang employer. Kapag naipasa na ang mga dokumento, magsasagawa ang polo ng background check sa list of employers ng recruitment agency. Ang dapat yung ating polo, i-ocular inspection niya yung establishment. Ito ba ay legal? Yung bang kakalagyan ng ating mga manggagawa ay maayos? Ito ba ay may kapasidad na magpasweldo ng in accordance sa ating minimum wage? Umamin sa amin yung POEA na minsan hindi lahat ng employer ay nabibisita pa. Kasi katulad na lang halimbawa sa Saudi Arabia, 3 lang ang polo, officers doon, pero ang mga OFW doon, nasa thousands. There are 140,000 OFWs in Kuwait and 65,000 of them are domestic helpers. Ang labor attaché ay nag-iisa. Para maiwasan ang mapait na naranasan ng tulad ni Jenny, inirerekomenda ng POEA ang pagdadagdag ng manpower sa ating mga labor office sa ibang bansa para makapag-ocular inspection sila sa mga employer. Doon sa mga nagbabalak ng mga ibang bansa, hindi po ito 100% guarantee. At hindi lang po gobyerno ang may responsibilidad para proteksyonan ang OFW. May responsibilidad din ang mismong OFW na proteksyonan ang sarili niya. Para naman mailagay sa blacklist ang employer at hindi na muling makapambiktima, kailangan maghain ng reklamo o demanda ang OFW laban dito. Sana po ituloy-tuloy ninyo yung pag-file ng complaint, pagsasampa ng reklamo, yung talagang tuloy-tuloy yung kaso. Kasi ito lang yung tanging paraan para hindi na makapambiktima pa ulit yung employer na pinasukan ninyo. Pero si Jenny, hindi na nagsampa ng demanda laban sa amo. Tignan din ng gobyerno yung mga ahensya, sino ba yung notorious na agency na yan na mas maraming naaabuso. Pag dineploy na galing sa ahensya na to, yun dapat, reviewin na yan. Hindi man garantiya na wala ng OFW na maaabuso, isang malaking hakbang ang pagiging mabusisi ng gobyerno sa pagpili ng employer. At kahit papano'y mababawasan ang panganib ng ating mga OFW na mapasakamay sa malulupit na amo. Kakanta sila para sa atin.